Karamihan ng mga taong may cancer sa thyroid ay nagpapa-opera upang alisin ang buong thyroid o bahagi lamang nito. Ang pagpipilian ninyong paggagamot ay depende sa laki ng cancer, sa lala ng cancer, sa edad ninyo at sa sintomas ninyo. Kausapin ng maigi ang inyong doktor para maipayo sa inyo ang pinakamagaling na opsyon. Sa pangkalahatan o total thyroidectomy, inaalis ang buong thyroid sa pamamagitan ng hiwa sa leeg. Maaari ring alisin ang mga nasa paligid na lymph node. Kung nakapasok na ang kanser sa himaymay o tissue ng loob ng leeg, maaaring alisin ng siruhano ang malalapit na himaymay o tissue. Sa lobectomy, inaalis lamang ang bahagi ng thyroid. Ang ilang taong nagpapalobectomy ay nagpapaopera ng ikalawang beses upang ipaalis ang natitirang thyroid. Pagkatapos ng operasyong mag-aalis ng bahagi lamang o ng buong thyroid, nangangailangang uminom ng pildoras o tabletas ang halos lahat upang mapalitan ang likas na hormone ng thyroid o ang natural thyroid hormone. Nagpapabagal ng paglaki ng selula ng cancer ang thyroid hormone sa thyroid na naiwan sa katawan matapos ang operasyon. Ang radiation therapy. Kung hindi naalis ng siruhano ang cancer sa buong thyroid o kung kumalat na ang cancer sa labas ng leeg, maaaring gamitin ang radioactive iodine therapy o panlabas na radiation para patayin ang mga nalalabing selula ng cancer. Ibinibigay ang radioactive iodine therapy o I-131 ng likido o kapsula. Kapag sapat na I-131 ang nakuha ng selula ng cancer sa thyroid, nangangamatay ang mga ito. Maaaring mabigyan din ng ligtas na radioactive iodine therapy kahit ang mga taong hindi hiyang o allergic sa iodine. Maraming tao ang nagpapa-I-131 therapy sa klinika o sa outpatient ng ospital at nakakauwi rin sila pagkatapos ng paggagamot. Kailangang manatili ng isang araw o higit pa sa ospital ang ibang pasyente. Magtanong sa inyong healthcare team o pangkat ng tagapangalaga ng kalusugan upang ipaliwanag kung paano mapoprotektahan sa pagkabilad sa radiation ang mga miyembro ng inyong pamilya at mga kasama sa trabaho. Karamihan ng radiation na nagmumula sa I-131 ay nawawala sa loob ng 1 linggo. Sa loob naman ng 3 linggo, mga bakas na lamang ng I-131 ang mananatili sa katawan. Ang external radiation therapy na tinatawag ding radiotherapy ay para sa anumang uri ng cancer sa thyroid na hindi magagamot ng operasyon o ng I-131 therapy. Ginagamit din ito sa kanser na bumalik uli matapos ng gamutin o upang gamutin ang sakit sa buto na sanhi ng kanser na kumalat na. Karamihan sa mga pasyente ay pumupunta sa ospital o klinika para sa kanilang pagpapagamot. Karaniwang 5 araw sa 1 linggo sa loob ng maraming linggo. Tumatagal lamang ng ilang sandali ang bawat gamutan. Ang chemotherapy. Gumagamit ng mga droga o gamot upang patayin ang mga selula ng kanser sa thyroid ang chemotherapy. Karaniwan, iniiniksyon sa ugat ang mga droga o gamot. Maaari kayong magpagamot sa klinika, sa tanggapan ng manggagamot, o sa bahay. Maaaring kailanganing manatili sa ospital habang ginagamot ang ibang mga pasyente. Para sa ilang katauhan, nakasakasama sa mga araling pananaliksik na tinatawag na mga pagsubok na klinikal o clinical trials, maaari itong paglaanan ng daan upang matagpuan ang mga bagong medisina at mga pamamaraan na sinusuri para makapagdulot ng paggagamot sa kanser. Ang mga pagsubok na klinikal ay kadalasang ikinukumpara ang mga tanggap o kilala ng paggagamot sa bagong pamamaraan ng paggagamot na inaasahan ng mga doktor na mas mahusay o makabubuti sa paggamot ng kanser. Tanungin sa inyong doktor kung gusto ninyong makasama sa mga ganitong aralin.
Tawagan ang National Cancer Institute's Cancer Information Service para makaalam ng tungkol sa lokal na mga pagsubok na klinikal o tinatawag na clinical trials. Sa inyong mga pag-iisip tungkol sa kung gaano nakaepekto ang sakit na kanser sa inyong buhay at sa mga buhay ng inyong mga pamilya, huwag niyo pong kalimutan na sa labas ng inyong mag-anak ay mayroong mga ahensya o tanggapan na maaaring makatulong sa inyong mga nararanasan.